Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapapi, mga kabisnes. Good morning po sa inyong lahat. Sana po sa oras na ito nasa mabuti po kayong kalagayan mga kabisnes namin minamahal. Nandito po ako kay tatay ngayon uli, mga kabisnes, kasi nung nakaraan busy po ang team, kabisnes. Pangunahin po si Kuya Kabisnes, grabe yung busy sa pagtulong sa mga mahal natin ng mga Aita. At kung mapanood nyo po mga kabisnes, kasama rin po ako doon sa at saka nahuli po kami ng mga kapatid kong kagwang doon sa ilog na pinag-shootingan din po ng mga artista doon mga kabisnes. Nanghuli po kami ng mga trangka doon, tsaka hipon. Kaso mga puro trangka lang po yung nakuha namin mga kabisnes. Kumain din po kami doon. At kung gusto nyo pong makita yon, panoorin nyo po sa Kabisnes Official, sa ibang kaganapan, sa kay Papa Dins TV, tsaka sa mga vlog po ng mga kapatid kong kagwang. Siyempre po, hindi tayo magpahuli doon, mayroon din po tayo mga kabisnes. Mayroon din po ako doon. Yun po ang huli ko na vlog po mga kabisnes sa ilog. Pasensya na po kayo kasi napakadalang ko po mag-upload. At ngayon po sa nabasa ko ng comment at naghihingi po po sila sa kay tatay, nag-alala din dahil wala daw po sila update kay tatay, yung ganun mga kabisnes. So nandito po ako kay tatay kasi may nilutuan ko po si tatay ng mga kabisnes. Ito, tsaka kanin, tsaka po mga kabisnes. Marami naman po silang nagbibigay kay tatay ng pagkain dito mga kabisnes. Si tatay po kasi, nung naalala nyo po, nung mga nakaraan, gumaling na siya galing po sa hospital. At ngayon nga po, okay na po siya, na-vlog na rin po ni kuya, okay na po siya. At ito po mga kabisnes, nung nakaraan na mayroon po akong vlog na sabi ko po dun sa vlog ko, si tatay po ay nagpaalam na ayun, kasi po po yung mga kabisnes, yung vlog ko na yun, totoo nga po yun mga kabisnes, na si tatay talagang nagpapaalam na pero siyempre dahil sa pinalakasan ko lang po yung loob ko na ganun, kaya nga po doon na ako sa mga gulay-gulay pumunta para yung isipan ko ma-relax at hindi kasi ayaw din po ni tatay kasi magpadala sa ospital mga kabisnes, kasi marami po siyang inaalala, tulad nung kapatid ko na sa piitan pa, gusto niya na rin po na lumabas at makasama niya kasi po dito po kasi sa sa bahay niya na to, lagi daw si nanay pumunta at lagi niya daw nakikita si nanay, kaya gusto niya po sana talaga na kung sakali na matuluyan pa siya ng gumaling at kumanda yung pakiramdam niya, at sana nga makasabay yung kapatid ko sa paglabas at makasama po sila, uwi po sila ng probinsya mga kabisnes. Yung pong hinangay tatay, kaya nga ngayon po mga kabisnes, ito po si tatay. Yan. Payat na siya, na siya, gumagano po siya mga kabisnes, kaso lang ayan, gumagalaw-galaw po siya po, talagang mahina po yung katawan niya mga kabisnes. Tsaka yung pagkain niya, wala po siyang ganang kumain. Ayan, ko po siya ng pagkain, ayaw po talaga niya. Tapos bago po kasi nagkaganon mga kabisnes, time na yun, nanguha po siya ng saging, yung mga saging po, tsaka mga ganito, naghihimay po siya ng mga ganito,
bigay po ng mga kaibigan niya. At inaano ko po ito sa mga buto-buto na maitanim po, mga kabisnes tatay. Tapos ito po yung mga saging na kinuha niya. Pakita ko po sa inyo mga kabisnes. Yan, puro saging po ito. Ayan po. Ayan. Ayan po yung mga saging na kinuha pa ni tatay nung medyo malakas-lakas pa po siya. Puro po saging na sinabi niya po dito. Ito po ay saging din po mga kabisnes na dito niya inilagay. Ayan, si binabantayan ni Miming. Ayan. So, kanina ko pa po binabantayan si tatay mga kabisnes at pinapakain. Ayaw niya po talagang kumain kasi ewan ko po ano nangyari kay tatay. Sabi ko po, dinadala ko naman po sa pagamutan. Ayaw naman po niya kasi natatakot po siya, na-trauma po siya dun sa nangyayari sa nanay ko. Hanggang ngayon para naisip niya pa rin po ngayon ng mga kabisnes. Sana mapanalangin nyo rin po mga kabisnes si tatay yung kanyang pagbilis na pagaling po. Ayaw niya po talaga magpadala mga kabisnes sa hospital kasi ang kanya pong karamdaman ay sa kanya pong pag-iisip mga kabisnes, yung parang gulo yung isip niya, parang nanghihina siya, parang stress po siya na wala po siyang ganong kumain. Pero siguro kung halimbawa po na medyo po lumakas-lakas tatay yung kanya po kasing kailangan nung umuwi ng probinsya, yun may naipon naman po ako para pag-uwi po ng probinsya mga kabisnes. At wag na po kayong mag-alala o magproblema kasi si tatay po sisikapan ko naman po na lagi siyang binabantayan. At yun, ngayon ko lang na-update si tatay na ano sa inyo mga kabisnes dahil yun nga, may mahina talaga yung ano niya, yung katawan. Pero yun nga, hindi naman po ako nag pabaya o ano pong bagay na kailangan tatay, ibibigay ko naman po sa kanya mga kabisnes. Kaya dito po ako lagi nag-alalay kay tatay. Nandito naman minsan si Kuya Francis at saka yung mga kaibigan niya, naghatid-hatid naman po ng pagkain. Marami po siyang pagkain dito mga kabisnes. Ayan po, mga niluto-luto po mga kabisnes, mga pupunta sa kanya, yung mga kaibigan niya. Yun. So kahapon po pala mga kabisnes, sa iniwan ko rin po sila dito, pero mayroon naman po siyang pagkain, mayroon naman po siyang nagbantay sa kanya, yung pamangkin ko po. Hindi ko lang na i-vlog at sinamahan ko po si kapatid na Bay Papaya doon sa pagkuha ng kanyang motor kasi naibenta niya po yung kanyang motor. Tapos kukuha po siya ng bago kasi po yung motor niya na po yung una pong nabenta. Medyo kung sa totoo lang po siya mga kabisnes, mahirapan po siya doon magparehistro kasi hanapin niya pa yung ibang may-ari, parang third owner po yata si Bay doon o mahirapan po siya mag ano doon mga kabisnes, parehistro. At saka tama lang po yung decision niya na ibenta niyo at kumuha po siya ng bago mga kabisnes para wala na siya mga problema. Ngayon at doon nga po sa ano po mga kabisnes, pagkuha niya po ng tinatawag na license niya, sasamahan ko rin po siya, tutulungan ko si Papaya. Hanggang ngayon nga po mga kabisnes,
na inaantay po namin yung nag-CI po sa kanya kasi siniyay na po siya sa bahay po nila doon ngayon mga kabisnes. At sabi ko tatawagan na lang po ako kasi si tatay inasikaso ko pa dito mga kabisnes. At yun po, yun si tatay, na-update po kayo kay tatay. Pero po sa ano po ni tatay mga kabisnes, malakas naman po ang kanyang ano, kaso lang medyo yung isip niya parang stress po siguro mga kabisnes kasi lagi po yung naisip niya yung kapatid ko, yung nanay ko. Sabi ko sa kanya, panata na yung ano mo kasi wala na po si nanay. Di ba mga kabisnes, wala na si nanay. Ano mo na lang yung ano mo, yung isipan mo, ibuo ba na tanggapin na lang talaga natin na wala na si nanay. Ayan po kasi mga kabisnes si nanay. Yan. Yun, yung ano niya. Kaya po, mga kabisnes, hindi po ako nagba-vlog, tsaka hindi po ako nakapag-upload kasi sabi ko po, hanggat hindi po siya tayo gumagaling, sabi ko, hindi siya tayo makarecover, hindi muna ako upload kasi yun pong promise ko na sana makarecover na at si tatay ang tinutukan ko sa pagbabantay, si kaso po. Kaya hindi rin po ako masyadong ano kasi lito rin po yung isip ko mga kabisnes. Nalilito rin po ako kasi marami din pong talagang pumapasok na problema na wala pong katapusan na pagsubok sa buhay, sa hamon ng buhay. Grabe, parang napakahirap na magkarga na ikaw lang mag-isa mga kabisnes. Parang hindi kaya. Pero dahil po sa sa inyo mga kapapi, mga kabisnes, at sana po makayanan kong lahat ito para para lang kay tatay po mga kabisnes. Ayaw ko rin po na lalo siya mag-isip na pati ako mawalan ng pag-asa o anong bagay na manghihina ang loob. Hindi ko po siya kanyang sinasabi. Alam ko naman po na kahit sa tatay hindi siya kasi hindi naman po siya nagsasalita kung ano man ang inaano ko mga kabisnes. Kasi parang siya, oo lang siya na oo, o ganun lang po siya. Pero minsan pagka nakita ko po siya, tumatayo naman po siya mga kabisnes, lalo na po sa wiwiwi niya, ganyan po mga kabisnes. Kaya nalalayan ko siya. Pero pakiramdam parang wala kasi mga katawan tatay kasi tinatanong ko po siya. May naiisip lang daw siya na na gusto niyang matupad. Sabi ko, matutupad din yan kung halimbawa na makakauwi ka rin, pagaling ka lang. Pero yun nga, ang inaalala niya rin, si nanay, si utol, naalala niya. Siyempre, pangunahin din po naalala niya ako kung halimbawa po na umuwi siya. Pero sabi ko sa kanya, doon ka kasi panatagtay sa at saka mayroong mag-aalaga sa'yo doon. Marami po akong mga pamangkin doon na anak ko ni Inday. At sigurado na malilibang po siya doon kung nandun po siya. Tapos pagka halimbawa po nakasahod po tayo sa YouTube, ganun, lagay mo na lang kalahati, ipadala ko sa kanya kasi hindi naman po ganun kalakihan yung sahod natin mga kabisnes kasi nagsisimula po lang naman po. Yun siguro para makatulong po sa kanya. At hindi ko naman po sinasabi mga kabisnes na si tatay problema dito sa akin anong bagay kasi hindi po ako makakonsentrate sa pagpasok kasi una-una maliban doon sa siyempre kung doon ka sa trabaho mag-iisip ka ng paano kaya doon, ano kaya ang lagay, ganyan. Hindi po katulad doon sa probinsya namin na
Nandun yung pamangkin ko, maalagaan sila, mga business. At saka may mga kapatid po siya doon. Halimbawa, umuwi po siya ng Kanduni o sa Hinigaran. Yun, shoutout po sa mga sa mga taga Hinigaran, mga kababayan kong mga Cebuano, Ilonggo. Ganoon din po sa lahat po na sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, magandang tanghali, hapon po sa inyong lahat. Sana lagi kayong mag-ingat, mga kabisnes namin minamahal dyan sa mga probinsya ng Cebu at Bacolod, Iloilo, kasi bigla na lang po umuulan dito. Ganun din po siguro sa inyo dyan, mga kabisnes, sa mga probinsya na yan, kasi paiba-iba po ngayon ang bugso ng panahon, mga kabisnes. Kaya ingat po kayo. Tsaka dun sa kapatid ko sa Iligaran, sa mga kapatid ko po na hindi ko nakita, mga kabisnes, siguro kung mayroon na nakapanood dyan sa kabisnes natin sa Hiligaran, si Manang Jema Guatsi, yun, kapatid ko po sa nanay. Hindi pa rin po talaga kami nagkita niyan, mga kabisnes, kasi yung kapatid ko po sa una, 8 po sila. Bali sa 8 po sila, 3 lang po yung nakita ko, pero isang bisis ko lang po nakita, yung si Manong Ali, si Manong Munding, si Kuya Josing, kasi po yung Manong kuya po sa amin yan, mga kabisnes. Yung 3 lang po sila. Ayun, ang nakita ko lang na pamangkin, si pangalan nito, nakalimutan, basta isa lang din po kung nakakita kong pangalan, mga kabisnes, na isa lang pala yung pamangkin ko na nakita sa dami pong kapatid ko na mayroon na pong mga may mga apo na rin po, siguro mga apo ko po rin din sa kanila, sa mga apo ko po sa pamangkin. Siguro magkita-kita kami, baka magkabanggaan lang po kami, hindi po kami magkikilala. Ganun din po sa mga kapatid kong iba, baka ganun siguro, kasi yung nakita ko po na dalawa kong kapatid, wala na po. Si Manong Josing, si Manong Ali, nawala po sila, mga kabisnes. Kahit sandali po, hindi po talaga kami nagkita muli, na isang bisis lang po na gumalaw si tatay, mga kabisnes. Yan. Tay, kain ka tay. Yung niya, mga kabisnes, puro ganun lang po, mga mamaya. Kaya mahirap po na ganun tayo, mga kabisnes, si tatay. Pero ito po, mga kabisnes, hindi naman po sinasabi na pinapabayaan siya tayo, hindi pinapadoktor. Kasi po, ang katuwiran niya po, mga kabisnes, pagka dinala ko po siya sa ospital, lalo lang po siyang mawala o anong bagay, mga kabisnes. Kasi sinasabi naman po ni kuya, ni ate, na kung ano pong problema, anytime naman nandiyan naman po sila, kaya wala naman po dapat maging problema, mga kabisnes. Ngayon, kung talagang emergency o anong bagay po, automatic po yun, mga kabisnes, pagka hindi na po talaga kaya. Kahit na po kaya naman, mga kabisnes, ni tatay, at hindi ko po muna binibigay ng info kay kuya, kay ate, kasi alam ko naman po na kayang-kaya ko po, at hindi naman ganun kaano siya. Kaya ang problema na po kasi kay tatay, yung iniisip niya po, yung mga yun, tungkol sa kapatid ko, sa nanay ko, yung sa pag-uwi niya, parang ayaw niya dito sa Maynila. Kasi hindi ko po alam kung anong dahilan niya po, kung mga kabisnes. Kasi pag sinatanong ko siya, uulan siya ng oo, wala, ganun po. Kaya nga siguro, mga kabisnes, ito sinasabi ko para malaman nyo din po kung anong kalagayan ni tatay. Pero alam ko po, mga kabisnes, yung nakaraan nga po na dinala sa ni kuya, sila ni ate, mga kapatid kong kagwang sa ospital, matindi po yung naramdaman niyo, yung mga kabisnes, na nag-dextrose po siya ng ilang araw, tapos nabalik na naman uli, tapos na-dextrose na naman uli, pero mabilis po siya makarecover, mga kabisnes. Ito na ngayon, yung pangalawang linggo na po ito, yan, nakahiga-higa lang siya, ganyan yan. Pero kapag wala po, mga kabisnes, na medyo siguro na po yung pakiramdam niya, tumatayo po siya, lumalabas po siya dito, pero parang
sandali lang po, tapos babalik po siya, higa po siya, ganun. Tapos kung ano, hindi po siya kumakain, ganun. Parang hindi ko po alam kung paano po yung ano ni tatay, mga ka-business. Pero kasi marami naman pong pagkain dito, mga ka-business, kasi may konting ano naman tayo, may luto, anong bagay na stock sa kanya na pagkain, mga ka-business. Yun nga po, ito nga po, gawa niya pa nga rin po ito eh. Siya po mga nagpropintura po nito. Yan. Siya po yung mga nagpropintura nito kasi ito po, yung ano to, siya po gumawa ng country po nito. Yan. Higa-higaan niya rin po dito. Palipat-lipat lang po siya dito, mga ka-business. Dalawa po daw yung tulugan niya dito, mga ka-business. Ayan. So, antabayanan ko na lang po si tatay dito po, mga ka-business, at saka yung si tawag po ni Bay Papaya. Pag dumating po yung pamangkin ko, kaya si Kuya Francis po, mga ka-business. Hindi naman po hindi naman po inasahan na si Kuya po, pero pamangkin ko po talaga yung pupunta po dito para mag-alaga po kay tatay. Pagka halimbawa po, mga ka-business, at nadatnan ko po yung sila ni Kuya dito na nag-aalaga, ako pinapalitan ko po agad kasi pinapakain ko po agad si tatay. Yan. Ako po nagluto niya, mga ka-business, yung yung ito. Tsaka pinaksaw ko po. Ayan po, tatay, pagka nag-isip po siya ng todo, ganun po siya. Mayroon po time, mga ka-business, na ang ginagawa niya po ito nga, yung mga pagkukulikot dito lang sa loob. Yan, mga tinambak niya na saging. Medyo okay siya po, lapit na po mahinog. Yung iba hinog na po, kaya siguro yung mga kinakain-kain niya kasi may mga balat-balat po sa gilid, mga ka-business. Yung mga tanim niya po na mga gulay, buhay na po, mga ka-business. Yun, medyo okay na yung mga niya, mga malalaki na po yung mga tinanim niya ng mga gulay, mga sitaw, okra. Ayun, marami pa siyang tinanim, mga ka-business, sa paligid. At siguro kung sakali na maka bulo po tayo sa itong pagtapos ng December, matulungan po siya tayo sa mga pagtanim para kahit paano po mayroon din akong madala sa ilan si kuya ni ate sa mga gulay, para ganun po may magulay-gulay din po sila ni kuya doon, mga ka-business. Pero hindi naman po ni kuya ni ate alam po na ganun maggugulay, para hindi ko lang alam po kung ano ang gagawin ko na mga pananim dito. Unahin pong mga pananim, mga ka-business, kasi doon po sa project niya sa sa lupa po na binigay sa amin ni kuya ka-business tsaka ni ate, yan, kasama po sila ni papa din, sila din po si Lid. Bali 200 square meter po, mga ka-business, binigay ni kuya sa akin doon. 200 square meter, napakalaki na po yun, mga ka-business, na doon. Kaya ang sabi niya po sa akin,
Sa akin daw po project ay kalamansi. Ayun, sabi ko kuya sa akin kalamansi lang po kasi yun ang gusto ko para ano. Pero sila rin po no, napapaalam po rin po sa kanya kung anong pwede itanim kasi si kuya kasi sa lahat po yan eksperto. Kahit sa anong bagay po, sa lahat-lahat na ano, mga pahalaman mo yan, mapaisda. Ayun. At siyempre, um, palagi po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon na sana bigyan lang lagi si Kuya Kabisis ng lakas at yun, papasalamat po ako sa kanya, sa kay ate, sa kanya, kay Papa din, sa mga anak niya. Sila, Boss Dave, Papa din sa sobrang bait na sa akin. Hindi po na ako tinuturing na ibang tao mga kabisnes. Yun. Thank you very much sa Pamilya Ka-Business. At I love you po sa inyong lahat, Kuya Atsi. Papa Din, Boss Dave, kay Primas Budang. Sa mga kapatid kong kagwang dyan, I love you po sa inyong lahat, mga kapatid kong kagwang. Ayun. Saan mo kayo ngayon, lagi kayong mag-ingat. Para po sa ating pamilya, mga kabisnes. At dito lang ako. Pasensya na kayo sa minsan na hindi ako nakakapasok, kuya, ate, mga kapatid kong kagwang. Sana hindi mawala yung pagmamahal nyo sa akin. At sama-sama tayo hanggang dulo, mga kabisnes. At say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo, mga minamahal namin kabisnes. I love you po sa inyong lahat.